May taong handang isakripisyo ang lahat para lang sa kinabukasan mo. Pero paano kung ang perang inipon para sa pangarap ay mauwi sa isang paalam? Sa kwentong ito, makikilala mo si Aldrin, isang masipag na apo at ang kanyang lola na handang ibigay ang lahat kahit ang sariling kalusugan. Pero singit ko lang mga kakwentuhan, siguraduhin mong nakasubscribe ka na, ilike mo ang kwentong ito at ishare mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano? Tara? Pakinggan mo to. Dahil baka maramdaman mo rin ang sakit at pagmamahal sa kwentong ito. Bata pa lamang si Aldrin nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Magmula nga noon ay Lola Jing na niya ang kumupkop at nag-aruga sa kanya. At sa murang edad nga ay natuto na rin siyang dumiskarte sa buhay. Gusto niya kasing makatulong din sa kanyang Lola Jing dahil nakikita niyang hirap na nga ito. Mahirap lang kasi sila. Naglalabada ang kanyang Lola Jing sa umaga at nagtitinda naman ito ng kakanin sa hapon. Kapag nga wala itong nararamdaman, tumatanggap pa ito ng pananahi sa gabi. Kahit 70 taong gulang na ito, hindi ito tumitigil sa pagtatrabaho. Lola, gabing-gabi na po. Tama na po yung pananahi at sasakit na naman ang ulo niyo kinabukasan. Naalimpungatan kasi si Aldrin dahil sa makinang panahi na ginagamit ng kanyang Lola Jing. Akala niya nga ay may araw na, pero 12:00 pa lang ng hating gabi. Ayos lang ako, apo. Malapit na akong matapos dito sa pananahi ko. Sagot nito, Lola, bukas mo na po yan tapusin. Kailangan niyo po munang magpahinga. Nilapitan niya ang matandang babae. Bahala ka po. Hindi rin ako matutulog kapag hindi ka pa natulog. Kapag nangyari po yun, malilate ako sa eskwela bukas. Napatawa nga ang kanyang lola bago patayin ng makina. Oo na, halika na't matulog na tayo. Ikaw talagang bata ka. Worried lang po ako sa iyo, lola ko. Kahit pa kasi pinapakita nitong malakas ito, alam niyang mahina na rin ang pangangatawan nito. Lalo na pa at may edad na ito. Pinapahinto niya nga rin ito sa pagtatrabaho at sinasabi niyang siya na lang ang handang magtrabaho para sa kanila. Ngunit ayaw pumayag nito. Ang gusto kasi ng kanyang lola ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Lola, masyado ka na pong matanda. Kailan mo po balak huminto sa pagtatrabaho? Tanong niya habang nakahiga sila. Hindi ako hihinto. Hanggat kaya ng katawan ko, magtatrabaho ako. Kailangan kong mapagtapos ka. Dahil yun ang pangarap ko para sa'yo. Palaging sagot nito sa tuwing itatanong niya ang bagay na yon. Napahinga na nga lang ng malalim si Aldrin at tumango. Wala rin kasi siyang magagawa sa desisyon nito dahil makulit din ito. Kaya naman umi-extra din siya ng trabaho habang nag-aaral. Tutol pa ang lola niya tungkol doon. Pero naging makulit din siya kagaya nito. Dahilan para wala na itong magawa pa. Araw-araw nga, pagkatapos ng klase, dumediretso siya sa palengke para mag-extra doon bilang kargador ng mga gulay at tagabantay ng mga motor sa parking. Hindi kalakihan ang kinikita niya, pero nakakatulong pa rin naman sa kanilang pang-araw-araw. Ang dungis-dungis mo na naman, Aldrin. Naiiling na sabi lang ng kanyang lola nang makauwi nga siya. Napatawa siya. Sorry na po, lola. Nakalimutan ko ho kasing magbaon ng damit. Kaya ito po, nadumihan po yung t-shirt kong puti. Ano pa nga ba? Sige na, magpalit ka na at kakain na tayo. Ilagay mo rin ang damit mo doon sa basket at lalabhan ko bukas. Okay po, lola. Naglinis nga ng katawan si Aldrin at nagpalit na rin bago magtungo sa hapag. Sabay silang kumain ng kanyang Lola Jing. Pagkatapos sa pagkain, siya na nga ang naghugas. Ang matandang babae naman ay kinuha ang malaking latang alkansya na nasa gilid ng aparador. Lagayan yun ng bigas na ginawa niyang alkansya. Lola, marami din po akong barya. Maghuhulog din po ako dyan. Nakangiting sabi ng lalaki. Noong una nga ay si Lola Jing lang ang nag-iipon dahil hindi yun alam ni Aldrin. Kaso nang malaman ni Aldrin na may alkansya ang kanyang lola, nakikihulog na rin siya doon.
Hinuhulog niya doon ang mga barya niya na galing sa kita niya, galing sa mga trabahong pinapasok niya. Para saan po ba talaga itong alkansya natin, Lola? Tanong niya habang naghuhulog siya. Hanggang ngayon kasi ay hindi niya alam kung para saan ang iniipon nilang maglola. Para sa kinabukasan mo. Sagot ng matandang babae. Kinabukasan ko po? Oo, nag-iipon ako para may pangkolehiyo ka. Malapit ka na makatapos ng senior high. Ilang buwan na lang ay college ka na. Kaya naghanda na ako noong high school ka pa lang. Magastos kasi ang pagkokolehiyo. Nakangiting tugon nito. Paano po kung wag muna akong magkolehiyo? Magtrabaho na lang po muna ako para mag-ipon at tulungan kayo. Kapag ginawa ko po ang bagay na yun, hindi mo na kailangan magtrabaho. Aray ko naman po, Lola. Mahina kasi siyang kinurot ng matandang babae. Magtigil ka dyan, Aldrin. Masyado mong ginagawang matanda ang lola mo. Malakas pa kaya ako. Kaya hanggat nakakagalaw ako, wala kang gagawin kundi ang mag-aral. Napanguso naman siya at tumango. Opo, magtatapos po ako para sa'yo. Magsisikap po ako para maialis ka sa buhay na to at magawa kitang donya. Huwag mo kong isipin. Mag-aral ka at magsikap ka para sa sarili mo. Gusto kitang makapagtapos dahil yon ang pangarap ko para sa'yo. Hindi mo obligasyon na bumawi sa akin. Sabi nito Pero gusto ko pong bumawi sa inyo. Babawi po ako dahil gusto ko. Hindi dahil responsibilidad ko. Niyakap niya ang kanyang lola. Kaya dapat mas lumakas ka pa po Kailangan masaksihan mo ang pagiging successful ko. Napatawa naman ang kanyang lola Jing at tumango lamang. Dumating ang araw ng graduation ni Aldrin bilang senior high school. Tuwang-tuwa ang kanyang lola Jing dahil with high honor siya. Hindi niya nga yun sinabi kaagad. Kaya naman gulat na gulat itong makaakyat sila sa stage. Lola, masyadong pinagbubutihan ng apo niyo ang pag-aaral. Tignan mo po, mukha lang loko-loko pero na high honor pa. Tumatawang saad niya nang makababa sila ng stage. Ikaw, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Di sana, napaghandaan kita kahit papaano. Sagot nito sa kanya. Surprise nga po, at saka ako po ang manlilibre ngayon. Kakain tayong dalawa sa labas. May bukod po akong ipon na pangkain natin, kaya wala ka pong dapat alalahanin. Sabi niya rito. Ako dapat ang manlibre sa ating dalawa. Sabay ikaw nang may award, ikaw pang manlilibre. Hindi naman pwede yon. Ako na po, Lola. Wala ka pong magagawa dahil makulit din ako. Pagbigyan mo na po ako. Paunang bawi ko na po ito sa inyo. Matagal pa nga bago sila magparaya sa magbabayad. Pero sa huli, si Lola Jing na nga rin ang sumuko. Pagkatapos nga ng program, agad umalis ang dalawa para kumain sa labas. Sa mall sila nagpunta dahil balak niya ring bilhan ng isang dress ang kanyang lola. Talaga kasing nag-ipon siya para sa graduation day niya. Lola, huwag mong tanggihan ang kabutihan ng apo niyong gwapo. Sige na po, pumili ka na po ng dress. Isusuot niyo po yun sa magiging graduation ko sa college. Nakangiting sabi niya. Oo na, pero siguraduhin mo talagang may pera ka ha? Pupupukin talaga kita kapag inubos mo ang pera mo. Opo, Lola. At noong araw ngang yun, ay sobrang nag-enjoy ang dalawa. Dahil bakasyon muna, nag-apply muna si Aldrin sa isang fast food bilang crew. Alas 5 ng hapon hanggang alas 2 ng umaga ang kanyang shift. Sa tanghali naman ay nasa palengke siya para mag-extra na tigabuhat at tigatinda na rin. Lola, mukhang malapit na pong mapuno itong alkansya natin Nakangiting sabi niya habang inaalog ang mabigat na lata. Ang sipag mo kasing maghulog. Sagot nito at napaubo. Ang bigat po ng ubo niyo, Lola. Ilang araw na yan. Magpa-check up na po kaya tayo sa center. Pansin niya rin kasi na palagi itong hinihingal at madalas na itong mahuli. Alam niyang may nararamdaman ito pero ayaw niya lang magsabi. Pagod lang to at katandaan. Sayang lang ang pera kapag nagpa-check up. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Tugon nito. Lola, hindi po masasayang ang pera kapag nagpa-check up kayo. Nag-aalala na po kaya ako sa inyo. Baka mamaya may sakit ka na. Ano ka ba? Takot ang sakit sa akin. Ngumiti ito. Halika na nga't magpahinga na tayo. Alam ko ring pagod ka. Nagtungo nga ang dalawa sa kanilang kwarto at nahiga.
Pansin ni Aldrin na hinihingal ang matanda, kaya nga tinaasan niya ang una nito. Aldrin, kapag nawala na si Lola, dapat maging matatag ka pa rin ha. Gusto kong tapusin mo pa rin ang pag-aaral at pa rin ang mga pangarap mo. Napalingon siya rito dahil sa sinabi nito. Dapat maging matatag ka at maging malakas. Lola, wag nga po kayong magsalita ng ganyan. Akala ko po ba matagal pa kayong mamamatay? At saka, ang usapan po natin gagawin pa kitang donya, di ba? Ipangako niyo po na magiging malakas kayo at aalagaan ang sarili niyo. Wag na rin po muna kayong tumanggap ng trabaho dahil mahina na kayo. Ako na po muna bahala sa lahat. Ngumiti lamang ang kanyang lola at yumakap sa kanya. Niyakap naman ito pabalik ni Aldrin. At hindi nga ini-expect ni Aldrin na yun na pala ang huling beses na mayayakap niya ang kanyang lola. Dahil ilang araw nga lang, kung kailan malapit na ang enrollan niya, pumanaw ang kanyang lola. Sobrang sakit para sa kanya nang nangyari. Lalo pa at ito lang talaga ang kadamay niya ngayon at kasama niya sa lahat. Hindi niya alam kung paano pa siya babangon ngayon o kung paano niya pa itutuloy ang mga pangarap niya. Gayong wala na ito. Sigurado ka bang yan ang ipangbabayad mo sa kabaong? Ang alam ko para yan sa kolehiyo mo. Tanong ng kanilang kapitan. Dahil wala ring budget si Aldrin, ang inipon nilang barya ng kanyang lola ang ipambabayad niya sa kabaong at sa iba pang gastusin. Hindi niya sukat akalain na ang alkansyang para sa kolehiyo niya naging pambayad sa kabaong ng lola niya. Nasa 30,000 nga rin ang naipon nila, kaya malaking tulong din yun para sa gastusin ngayon. Gusto ko pong mabigyan ng magandang kabaong si lola. Kaya ayos lang po sa akin. Kaya ko pa naman pong makaipon. Sagot niya at bahagyang ngumiti. O sige, kung yan ang desisyon mo, nakikiramay ako ulit sa'yo, Aldrin. Ngumiti lamang siya at nilapitan ng lola niyang nasa kabaong. Tumulo ang luha niya habang nakatingin rito. Lola, patawad po ha. Kasi ang perang para sana sa kolehiyo ko napunta sa pagpapalibing sa inyo. Hinaplos niya ang salamin ng kabaong. Alam ko pong mahirap. Pero pangakong kakayanin ko. Kahit masakit, susubukan ko pong bumangon dahil ayaw niyong nakikitang malungkot ako. Pakiramdam niya ay nawala hindi lamang ang kanyang lola, kundi pati ang kanyang pangarap. Isang linggo nga matapos ang libing, may dumating na lalaki sa bahay nila habang nagluluksa pa rin sila. Nakasuot ito ng itim na suit at halatang profesional na tao. Nandito ba si Aldrin? Tanong nito. Ako po yun. Tumayo siya at nilapitan ito. Sino ho sila? Ako si Attorney Villanueva. Naglahad ito ng kamay na kaagad niyang tinanggap. Abogado ako ng lola Jing mo at inutusan niya ako bago siya pumanaw. Nabigla naman siya dahil sa nalaman. Nagtaka rin siya kung bakit kailangan ng abogado ng kanyang lola. May inilabas ang abogado na isang lumang sobre at isang passbook. Iniwan ito ng iyong lola para sa'yo. Binuksan niya yon. Passbook? Tumango ang abogado. Maraming taon nang naguhulog ang iyong lola rito. Pinaghahandaan niya talaga ang future mo. Hindi makapaniwala si Aldrin dahil sa narinig. Nang tignan niya ang laman ng account, halos mapaupo siya sa gulat. Napakalaking halaga nun. Palagi talagang ako ang priority ni lola. Naiiyak niyang sambit. Dahil gusto niyang magpatuloy ka sa pangarap mo kahit wala na siya. Hindi pa natapos roon ang sorpresa. May inilabas pang mga dokumento ang abogado. Ito pa ang isang iniwan sa iyo ng lola mo. Isang lupain na pagmamay-ari niya sa probinsya. Totoo po? Oo. Mahigit 50 hektarya ang lupain yon at sa iyo niya gustong iwan yon. Tuluyan ngang bumuhos ang luha ni Aldrin. Napayakap siya sa passbook at mga dokumentong hawak niya. Maraming salamat po, lola.
Ngunit ang sayang nararamdaman nga rin ni Aldrin ay nawala. Nalaman kasi nilang ibinenta ng anak ni Lola Jing ang lupain sa probinsya. Ang anak na walang pakialam pa sa kanyang ina ang nakinabang noon. Paano pong nangyari yun? Tanong ni Aldrin. May mga dokumentong ginamit, pero napag-alaman naming peke ang mga yon. Kaya gagawin namin lahat ng aksyon para mabawi ang lupa. Sagot ng attorney. Ibig pong sabihin ay mababawi ko pa po ang lupa? Tanong niya. Tumango si attorney. Posible, pero mangangailangan ng mahabang kaso at malaking gastos. Parang muling nadurog ang pag-asa niya. Wala siyang perang pambayad sa legal na laban. Wala rin siyang kakayahang makipagsabayan sa mayayamang taong nakabili ng lupa. Napatingin na lang siya sa litrato ng kanyang Lola Jing at habang tumatagal ang tingin niya rito, nanumbalik sa kanyang isipan ng mga pangaral nito. Huwag siyang susuko at patuloy na lumaban hanggat may nakikita siyang pag-asa. Kaya naman nag-enroll siya sa kolehiyo gamit ang perang iniwan ng kanyang Lola Jing. Pinili niyang kumuha ng kursong political science bilang paghahanda sa pangarap na maging abogado. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Lalo pa at mahal ang kursong napili niya. Kaya naman naging working student siya. Nag-aral siya sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Sama ka sa aming gumimik. Pag-ayas sa kanya ng kaklasing lalaki. Umiling siya. Pas ako, may trabaho pa kasi ako. Malapit na ang exam kaya kailangan kong pambayad. Mag-enjoy ka naman. Maaga kong tatandaan yan. Natatawang sabi ni Lawrence. Wala tayong magagawa. Hindi ako pinanganak na mayaman. Natatawang sagot niya lang. Minsan nga ay naiinggit siya sa mga kaeskwela dahil nag-e-enjoy ang mga ito. Pero alam niyang papaldurin siya at magiging worth it din ang mga pagod niya. Kung ano-ano ang racket ang pinasok ni Aldrin para matustusan ang kanyang pag-aaral. Naging service ko siya sa isang fast food restaurant. Naging tutor at naging delivery food rider na rin. Pagod nga lagi ang kalaban niya. Pero sa tuwing titignan niya ang litrato ng kanyang Lola Jean, lahat yon ay nawawala sa isang iglap. Sa bawat semestreng lumilipas nga, lalong nagiging magaling si Aldrin sa pag-aaral. Nakakuha siya ng scholarship sa eskwelahan at barangay nila. Naging dean's lister din siya dahil sa pagiging masikap at matalino. Ganoon pa man, mas lalong ang humirap ang pag-aaral niya. Ilang beses siyang gamuntik na sumuko, pero tiniis niya. Hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo ng may mataas na karangalan. Siya lang ang walang kasamang magulang. Pero ayos lang sa kanya. Kasama naman niya ang litrato ng kanyang lola. Pati litrato ng mga magulang niya ay dinala niya rin. Congratulations, Aldrin. Nakangiting bati sa kanya ng lalaking guro niya. Maraming salamat po, sir. Nakangiting tugon niya. Napakasipag mong bata. Sigurado kong malayo ang mararating mo. Sabi naman ng babaeng guro. Sigurado rin akong proud na proud sa iyo ang lola mo. Sabi pa ng isang lalaking guro. Maraming salamat po sa inyo. Tugon niya lamang. Masaya siyang nakaraos siya. Pero alam niyang hindi pa doon natatapos ang laban ng kanyang buhay. Pumasok nga siya sa law school. Mas mabigat ang mga gastusin. Mas mahirap ang mga pinag-aaralan at mas mahaba ang mga gabing walang tulog. Habang ang ibang estudyante ay may suporta mula sa mayayamang pamilya, siya ay umaasa lamang sa sariling pagsisikap. Doble ang naging kayod niya, dahilan para bumagsak ang kanyang katawan. Napadalas ang pagkakaroon niya ng sakit at panghihina. Bugbog na yung katawan mo, mabuti pa at huminto ka muna, sabi ni Atty. Villanueva. Umiling siya at ngumiti. Kaunti na lang naman po, ngayon pa ba ako susuko? Walang-wala pa nga to sa mga naranasan noon ni Lola. Aldrin, pangako po, kaya ko pa. Pasensya ka na kung kaunti lang din ang naitutulong ko sa'yo. May mga anak din kasi akong pinapaaral. Wala po sa akin yan, attorney. Sobrang pasasalamat ko pa nga po dahil tinutulungan niyo ako. Malaking tulong po ang sinasabi niyong kaunti. Maraming beses ngang naisip na ni Aldrin ang sumuko. Maraming beses na rin siyang umiyak sa pagod. Ngunit sa bawat araw nga, naaalala niya ang matandang babaeng buong buhay na nagsakripisyo para sa kanya.
Kung kinaya ni Lola Jing ang habang buhay na hirap para sa kanya, siguradong kayang-kaya niya rin. Kaya naman nagpatuloy siya hanggang sa dumating ang araw ng bar examination. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang natutunan. Hindi niya pressure ang sarili dahil alam niyang makakalimutan niya ang mga pinag-aralan. Kaya naman nang matapos siya ay napangiti na lamang siya dahil pakiramdam niya ay natapos na lahat ng paghihirap niya. Nang lumabas nga ang resulta ng mga pumasa ng bar exam, nanginig pa siya. At nang makita niya ang sariling pangalan, doon na siya napaiyak. Attorney Aldrin Santos. Lola, abogado na po ako. Niyakap niya ang litrato nito. Lola, nagawa ko po. Lola, abogado na po ang apo niyo. Napasugod nga rin sa kanya si Attorney Villanueva sa sobrang saya rin sa naging resulta. Siguradong proud na proud sa'yo ang lola mo. Nakangiting sabi nito. Maraming salamat po sa inyong dalawa ni Lola. Worth it po lahat ng hirap. Nakangiting tugon niya. At ang unang kasong hinawakan ni Aldrin ay ang lupa ng kanyang lola. Mabusisi niyang pinag-aralan ng lahat hanggang sa mapatunayan niyang peke ang dokumento ng parehong partido. Nagkaroon pa ng bantaan habang umuusad ang kaso. Pero sa huli, siya pa rin ang pinabura ng korte. Nanalo siya. Pero syempre, binayaran niya pa rin ang ibinayad ng bumili. Ang natitirang pera sa passbook ng kanyang lola ay ginamit niyang pambayad. Lola, nabawi ko na po. Ngumiti siya habang nakatingin sa bahay ng kanyang lola. Ito na po, Lola. Unti-unti ko nang natutupad lahat. Sa paglipas nga ng panahon ay naging matagumpay na abogado si Aldrin. Marami siyang naipanalong kaso at marami siyang mayayaman na naging kliyente. Nag-ipon siya ng pera at nagpatayo ng law firm sa probinsya. Tinulungan niya ang mga taong mahihirap doon na pinagkakaitan ng hustisya. Doon na rin siya nanirahan sa bahay na iniwan ng kanyang lola, kasama ang kanyang naging katuwang sa buhay. Papa, hulog po ako sa alkansya. Nakangiting sabi ng kanyang 8 taong gulang na anak. Go lang po anak, sagot niya rito. Napatingin siya sa alkansyang lata. Napangiti nga siya dahil ang alkansyang lata na yun ang pinagmula ng lahat ng tagumpay niya. At dadalhin niya yun hanggang sa matupad na mga anak niya ang pangarap nila. Kagaya na lamang ng ginawa noon ni Lola Jing sa kanya. Ang kabutihang itinanim ng ating mahal sa buhay ay nagbubunga sa tamang panahon. Huwag kailanman sumuko sa pangarap dahil ang bawat paghihirap ay maaaring maging daan tungo sa mas malaking tagumpay. At tandaan na hindi lahat ng ipon ay napupunta sa plano. Pero lahat ng sakripisyo ay mahalaga. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating binahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.